Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon 21 minutes ago. Sabi niya, breaking, AFP nilinaw, walang utos mula kay Marcos Jr. o anumang ahensya ng gobyerno na alisin ang pensyon ng mga retiradong sundalo. May nabasa rin akong post ni General Pokis. Sabi niya, you attack a veteran, then backtracks. Parang umatras ba? Ito na siguro. Nilinaw na hindi daw. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines upang linawin ang kumakalat na balita na umano'y nagbanta si Marcos Jr. o ang anumang ahensya ng gobyerno na aalisin ang pensyon ng mga retiradong opisyal at sundalo na kritikal sa administrasyon o nagpapakalat umano ng fake news sa social media. Ayon sa AFP, ang naturang impormasyon ay mali, mapandinlang at walang batayan. Ito yung statement. The AFP categorically states that there is no such directive, statement, or policy from the President or any government agency. Ipinahayag ng AFP na ang kumakalat na balita ay false and misleading content at walang kinalaman si Marcos Jr. sa mga aligasyong may kinalaman sa kanselasyon ng pensyon ng mga retirado. Binigyan diin ng AFP na ang pensyon ng mga retiradong sundalo ay protektado ng umiiral na batas at itinuturing na karapatang pinaghirapan, hindi pribilehiyo. Ay, salamat naman. At klaro na. Ito pang sabi nila. On the contrary, the administration has consistently expressed its fullest support for our men and women in uniform, including the protection and sustainability of their pension and benefits. Sa ilalim ng batas, maaari lamang mapawalang bisa ang pensyon ng isang retiradong sundalo kung siya ay mapapatunayang nagkasala sa isang krimen matapos ang due process at pinal na hatol ng korte. Walang sino mang opisyal ang maaring basta-basta magbawi o magpatigil ng pensyon. Okay. So, bakit ba nagsimula ito? Interview o press conference ba yun? Sandali tignan ko yung post ng ano. Ito, mayroon akong subscriber from Cotabato City. Sabi niya, may press con pa sila, General, tapos deny later. So ito, isinare niya sa akin yung Manila Times na post. The Armed Forces of the Philippines has condemned the circulation of what it calls false and misleading content alleging that President Marcos R. Jr. has threatened to remove the AFP pension. So, ano pa sabi? Ano ba yan? Dapat sila ang tanggalan ng benefits, General. Kasi mga sinungaling, walang salita, niloloko nila ang taong bayan. Depende na kasi sa sa pag-intindi. Ang daming nag-react. In fairness sa spokesperson ng AP, wala naman siyang sinabing may utos. Ano lang, para bang pag-aaralan. Parang ganun sabi niya. Pag-aaralan ng legal department o legal pag-aaralan. Parang, so, wala talagang direktang sinabi na tatanggalan. Ang aking pagkaintindi, dadaan sa due process. Kaya lang, ang dating sa karamihan, yun na.
parang ginagamit na pananakot ang pension para walang magreklamo sa mga retired. Meron na ngang statement ang yung pinakamalaking labor group ng bansa, nagkaisa coalition. Ang presidente nila is si Mr. Attorney Sani Motaula. May statement na sila. Nag-react sila na nanawagan sa AFP leadership na huwag gamiting political weapon ang pension ng mga sundalo. So, salamat naman at nilinaw ng AFP na walang utos. At yun din ang naintindihan ko sa pronouncement, walang utos. Pag-aaralan kung pwedeng masampahan sila ng kaso, it will follow. So, wag na kayong mag-alala dahil buhay na buhay pa ang justice system sa ating bansa. I can attest to that na hindi tayo mawawalan ng democratic rights sa ating bansa kasi nga buhay ang ating hustisya. Again, malala ko tuloy si Tatay Digong natin na buhay ang ating justice system dito. Bakit nila dinala sa The Hague, Netherlands at doon litisin? At salamat naman at itong latest post ni Ambassador Locsin sa United Kingdom. Sabi niya, hindi yan inaresto, kinidnap yan ng mga Pilipino. That's treason, nakakahiya. Tapos pinagpapaliwanag ngayon si Ambassador Locsin. I don't know ano nang nangyari. Baka mauwi ito sa pagre-resign o baka hindi nila kayang paresignin. Dali So ito yung mga comments sa post ng Manila Times. Jay Cadiz, never interrupt your enemy when he's making a mistake. Cosel Ole, may pa-presscon pa kayo tapos deny later. Yun nga. Di ba presscon? Duterte, sa kanila mismo nang galing sa presscon nila. Dasa San Lorce, malinis din katulad ng amo, hugas kamay. Genesis Talior, kumambyo kaagad. Well, mabuti na lang at nilinaw na walang utos. So sana ito, matigil na itong issue na ito kasi hindi talaga pwedeng tanggalin basta-basta ang pensyon ng mga retired na sundalo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon si Lola mo ni ang mataga og yero. Sa Ginoo. Si Lola, mataga og yero. So si Lola mong nga buslot na ang iyang balay. So gipang sapahan na lang og karton or guba nga yero. Ang gipang sapa kay kung muulan, tuluan na daw kayo. So guba na gid kay ang yero ni Lola. So karon Lola, pila na ni katuig ang imong balay? 20. So 20 years na ang balay ni Lola. So pila na imong edad Lola? 72. 72. So na kay anak Lola? Oh, anak man ako ang asawa ani. Si Lola, mga minyo nang yang mga anak. O napakay ba nala? Namatay na. So balo na si Lola. So May, tabangan na lang siya sa iyang anak sa pag-atop sa iyang balay. sa edad din. Na. So 13 years na daw ang iyang bana nga nawala. So balo na si Lola. So iyang anak lang ang mag-atop sa iyang yero nga. Kuba na kayo, so luoy kayo si Lola. So kinsa imong ipaatop Lola? Si William. So iyang anak ang ipaatop. Salamat sa Ginoo kay tagaan ko sin makaatop ko. Sige Lola. Salamat sa Ginoo kay sin naot ko nga daghang pang mga tabanan.
Sige Lola. Salamat sa walay tabang di pag ko makatok. Daghan salamat. Sige Lola, salamat po kaayo.